Panalo na sa looks, pinakamurang adventure scooter pa. Ang tanong, sasabay ba ang kanyang specs? Tara, silipin natin ngayong araw ang Motorstar Easy Ride ADB 175. Let's go! Noong mga nakaraang linggo ay pumunta tayo dito sa may Motorstar Antipolo. So sinilip natin yung kanilang bagong adventure scooter na talagang pasok na pasok din sa generic style ng mga adventure scooter. Pag sinabing generic, yung formang maganda yung tindig, talagang may kakayahang tumahak sa mga malulubak na kalsada, sa mga bumpy roads, naka-naked handlebar, dual sports yung mga gulong, medyo mataas tingnan na akala mo big bike yung datingan, may malalapad na windshield, maganda yung suspension sa likuran. Yan yung mga characteristics or generic na mga forma ng mga adventure scooter. Dahil nitong mga nakaraang buwan nga ay inalabas ng Motorstar ang kanilang pambato sa mga adventure scooter. Ang windshield ng Motorstar ADB 175 ay medyo kakaiba sa ibang adventure scooter dahil nga ang kulay ng windshield niya ay medyo dim or tinted na masasabi mong talagang may sarili siyang pagkakakilanlan dahil nga kakaiba yung kanyang windshield. Nakapix lang yung kanyang windshield and adjustable. Sa kanyang mga decals ay hindi naman talagang mukhang mumurahin. Kumbaga parang hindi mukhang 87,000 yung motor na to dahil okay naman yung mga decals niya dito sa kanyang front face. Makikita natin dyan yung Motorstar lang at dito sa kanyang bandang gilid, sa bandang unahan, ay mayroon lang nakasulat na sports. At naka-highlight ang 175 Fi na binubuo ng mga stripes. At dito sa kanyang bandang hulihan, bandang gilid ay nariyan naman yung red-orange na lining at Easy Ride 175 na medyo maliit lang at ADB na parang faded dahil binubuo ito ng mga linya or ng mga stripes na letra. Sa kanya namang grab bar slash top box bracket dahil ready na ito para lagyan o nakaabang ito para sa top box. May lalagyan na rin ito ng mga bolt or tornilyo. Ang kanya namang muffler ay naka-upright position dagdag sa pagka-aggressive ng motor na to. At makikita natin na safe na rin dahil meron siyang heat guard na bukod dito sa kulay black ay meron pa rin siyang aluminum na kayakap dito sa muffler para hindi masyadong mainit ang tambucho. Extended na din ang apakan ng rider o footboard. Pwede tayo mag-stretch out dahil may extension yung kanyang footboard. Kapag nangalay tayo, pwede nating iunat yung ating mga paa. At ang apakan naman ng back ride ay ginamitan ng makapal na alloy. Durable ito, medyo makapal talaga yung ginamit na alloy dito. At sa puso naman ng motor na to, ang tanong, may ibubuga kaya ang kanyang specs? Ang kanyang makina ay GY6 engine na alam naman natin na hindi problema ang piyesa sa ganitong makina. Proven at tested na din ito dito sa Pinas dahil marami na rin nga talagang nakasubok na ng GY6 engine. Ang kanyang makina ay 171cc to be exact. 4-stroke, single cylinder, single overhead cam. Naka 2 valves pa siya kaya talagang matipid sa gas at naka FI na rin. Air-cooled pa siya na okay lang naman sa below 200cc na motor at less maintenance na rin ito. Kumbaga compatible pa rin siya sa mga ganitong klase ng engine displacement. Ang kanyang compression ratio ay 9.7:1. Sa bore and stroke naman niya ay 61.5 by 57.8 mm. Sinagad na rin nila ang kanyang maximum power sa 11.5 horsepower at 8,000 RPM. At ang kanya namang maximum torque ay 12.4 Nm at 5,000 RPM dahil sa 175cc na nga ang motor na to. Sa kanyang mga suspension ay meron tayong telescopic fork dito sa harap at sa likuran naman ay naka-dual shock absorber, ibaso na or may sub-tank na mas maganda kumbaga swak na swak talaga na tumahak kahit sa anong klaseng kalsada or daan dito sa Pinas. Kumbaga maganda yung feedback ng kanyang mga suspension lalo na dito sa likuran. Naka-disc brake naman sa harap at sa likod ay naka-disc brake na rin. 2-pot caliper sa harap, single-pot caliper naman sa likuran. Siyempre, hindi na tayo mag-expect na naka-CBS ito or naka-ABS dahil nga sa presyo ng motor na to. Ang kanyang gulong sa harapan, bagay na bagay din talaga sa mga sport adventure scooter dahil naka-dual sports ito. Sa harap ay may sukat na 110/80 by 14 at sa likuran naman ay 130/70 by 14. May kalaparan na rin at proportion din sa body structure ng motor na to dahil medyo may kalakihan din talaga yung motor na to. Pares na tubeless at naka-mags type. Ang angas din ng kanyang mga ilaw dahil naka-full LED na ito. Ang kanyang headlight ay naka-quad projector. May DRL na rin ito.
Plus, ang ganda din ng kanyang taillight na agaw pansin din talaga na kahit nasilipin mo dito sa hulihang angulo. Mga signal light ay naka-LED na rin. Sa upuan naman ito ay sakto lang ang lambot. May mga stitches din kung ating mapapansin. Hindi siya ganun galapad pero komportable siya dahil naka-upright position tayo dito. At kapag binuksan naman natin yung kanyang compartment, medyo makitid kumpara sa ibang adventure scooter. Pero kasya naman siguro dito yung full face na helmet depende sa shell at swak na swak dito kapag kanilagyan natin ng half face na helmet. Ang kanyang fuel tank ay located dito sa bandang gitna. Nandito na rin malapit sa kanyang ignition switch yung kanyang tank opener. Ang kanya namang tank capacity ay may 10.2 liter. So bagay na bagay talaga ito ay long ride dahil hindi tayo may magpapagas. At may fuel consumption naman ito na 40 kilometers per liter. Malayo-layo na rin talaga yung ating mararating kapag ginamit natin yung motor na to sa long ride. Kung gagamitin man natin to sa long ride ay hindi naman masasayang yung oras natin dahil kapag bumiyahe tayo ay pwede naman nating i-charge yung ating mga cellphone dito dahil naka-USB ready na charging port na rin ito nandito sa unahan at meron pa siyang additional na Type-C. Ang social din ng kanyang instrument panel dahil hindi mo talaga akalain na medyo mura yung adventure scooter na to dahil naka full digital TFT display panel ito, colored na rin siya at busog na din sa mga informasyon na kailangan natin kagaya ng orasan, RPM indicator, odometer, fuel gauge, engine check at yung mga basic na indicator kagaya ng turn signals. Siyempre, marami pang iba. Carbon finish din ang fairings dito sa malapit ng handlebar, dagdag sa pagkaastig ng motor na to. May physical key pa ito, hindi pa siya keyless. Ang kagandahan naman dito ay naka-shutter lock siya. Katabi na rin niya yung seat opener at yung pambukas dito sa cover ng takip ng kanyang tangke. Siyempre, hindi makukumpleto yung ating vlog kung hindi natin sinukat yung motor na to dahil ang kanyang seat height ay 795mm nung sumampa tayo sa motor na to. Siyempre, dahil adventure scooter siya, medyo may kataasan siya pero manageable naman. Kaya naman nating abutin yung sahig, hindi na rin tayo mahirapan. Sa kanya namang ground clearance ay medyo below average ito dahil may 130mm siya. Ingat na lang kapag may mga lubak tayong dadaanan or papadaan tayo sa hump, medyo syumete na lang tayo. Nung trinay ko siyang i-center stand, kayang-kaya naman natin siya dahil 130 kilograms lang din naman yung kanyang bigat. Sa 150cc hanggang 175cc, pasok pa rin naman yung mga gantong timbang ng mga motor. At sa SRP naman ng motor na to, kagaya ng sinabi natin kanina, pinakamurang adventure scooter dahil 87,000 pesos lang ang motor na to. Pwede naman tayong mag-down dito kung gusto natin ng installment. Magda-down tayo ng minimum na 7,455 at ang magiging monthly natin kapag kukunin natin siya ng 1 year ay 8,806. Sa 2 years naman ay 5,416. At kapag kinuha natin ng 3 years ay 4,286. Sa inyong palagay, sulit ba ang presyo ng motor na to sa mga specs na nabanggit natin? Comment nyo nga sa ibaba. So that's it for today's vlog. Kung umabot ka hanggang sa huling bahagi ng ating video, ay huwag mo nang kalimutang mag-like, mag-subscribe na rin para maging updated kayo sa mga susunod pa nating video. That's it for today. Thanks for watching. Bye-bye.